Okay, so, Hi, sis! okay. Hi, everyone! Hello! Welcome to Big Big Girls Girls Podcast. Podcast. Yes. Welcome po. At ngayon, dahil Halloween, so sabi namin, biglaan. Ano sis, ano mo Mm-hmm. biglaan magde-dress up. Tapos huhulaan namin Yes. kung ano yung yung Halloween costume. costume ng isa't isa. Actually, hindi pa Yeah. namin nakikita yung costume ng isa't isa. Right now. Yes. Ano, reveal na ba natin, girl? Hindi, hulaan mo muna yung akin. Hulaan kita. I think you're very basic. So, ang tingin ko, ang suot mo lang is yung t-shirt mo na skeleton tapos nakahawak sa boobs mo. Ikaw, feeling ko, Mm. nag-ipit ka ng buhok, Tapos, pigtails. So, parang Harley Quinn. Harley naman sa effort, girl. Sige, reveal na natin. Ready? Yun. Sis! Ikaw pala ang sinauna, sis. Ano to? Marilyn Monroe! Hindi ako Marilyn Monroe. Ay, ano ko ba? O, sige, ikaw muna. You describe your costume first. Okay. Ako ang multo sa Intramuros, laging nagpapakita sa maling lalaki. O kaya si Maria Clara, dating pure, ngayon mature. O kaya I'm Hot Maria Clara, the churches. Ganun. nga, may kanta nga palang ganun, no? O kaya, si Maria Clara, yung lagi nagdadasal, pero di sinasabi kung ano yung pinagdadasal kay Lord. Kaya hindi tuloy natin alam kung Oo. So, this is ikaw. my posties, oh. Sino yun? Nakaano ka? Way back. Nakaganon? Nakakainis ka! Ako ba yun? Yung costume mo ako nung kinasal ako dati? Yes! You got it right! Pangit? I'm not brightly. I'm just Abby. Way back 2000 what yun? 2012? 2012. Kaya pala hating-hati yung guhit ng buhok Yes, mo. kaya nakaganyan yan. Dapat nga red yung hair ko eh. So, what's scarier than sis getting married to the wrong person? Wala na. This is the best outfit for Halloween. Okay, yes. So, ano ba ang pag-uusapan natin today, sis? So, today, pag-uusapan natin ang mga bagay na nakakatakot. But, hindi naman siya actually revolves around just Halloween. Pero, iba't ibang mga bagay na natatakot tayo literally. Just like, yun nga, mag-start tayo noong tayo ay mga bata pa. So, what scares you, ate, nung bata pa tayo? Sabihin natin, in 3, 2, 1. Wait lang. Grabe naman yung ano mo. Nasabi mo na? Ha? Okay. 3. Okay. 2, 1. Palo. Ano? Same. Palo. 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 Okay. Or belt. Parang Kahit nakakatakot ano belt, eh. Kahit kamay nga lang, Diba? takot na ako eh. Diba? Takot tayo lagi kay mommy kapag ano na siya, may dala na siyang, actually, parang belt pala. So, kapag yung hanger kasi medyo moderate pa yan, pwede pa yan masira, lalo na't matagal ng mga malulutong na plastic yan. Pero kapag belt na, shocks, hindi siya nasisira. Ang sakit niya. So, I think belt is the answer talaga. For me, anong mga kahit memories ano. mo, sis? Sa ating hanger or belt? Lahat yun na testing ko eh. So, lahat. So, i-rate mo ang hanger, ang kanyang durability. Hindi naman masyadong durable ang hanger. So, yes, dali hanger natin. Oo. Malulutong. Oo. Pero nasisira sa atin yun. Pag Hmm. pinalo ni mami, nasisira siya. Kaya nga. Tapos magreklamo siya, sira-sira yung hanger kasi daw, pag kinukuha natin yung damit natin, di ba, sa sampayan, Oo. yung hahatakin mo na lang yung damit, wala kang pakialam kung nalalaglag yung hanger, pero hindi niya alam siya ang nakakasira ng mga hanger, kakapalo niya sa Pamalo. Hindi, may iba-iba tayong klase ng hanger. Meron tayong hanger na True. plastic, hanger na bakal. Ang pinakamatindi yung white na hanger na bakal. Oo, yung may coat, naka-coat pa. Bakal siya, tapos coated pa siya with color white. Oo. Yun yung Sabi ko, matindi talagang tindi nun. Oo, yun ang pinakamatindi. Hindi, pero meron dati si maming pamalo na bakal siya talaga natungkod. Natungkod? Parang patungkod yung itsura niya kasi pang sabit siya somewhere eh. Hindi ko alam kung ano yung sinasabit. Hindi bakit may ganun kami. Pero yun yung ginagamit ni maming pamalo. Tapos nakatungkod siyang ganun. Tapos nung pinalo niya ako one time, naglatay, nakaganon. di ba yung PE uniform sa San Agustin shorts pa nun? Kita yung mga latay ko.
Oo, dati ganyan. Tapos alam mo, feeling mo, sinusubukan siya sa Bantay Bata 163. Ganyan mga naisip mo. Wala pang Bantay Bata 163 nung panahon ko. Ah. Sa'kin kasi meron na sa TV. Feeling mo lagi minamaltrato ka. Sa amin walang ganun. Tapos, ang favorite memory ko talaga dun sa hangar. Kasi madalas naman tayo pinapagalitan ni Mommy for our own good. Kasi nga, nag-aaway-away tayo as siblings, you know. Oo. So, ayun nga, si Kuya, kunwari, pag kaaway ko si Kuya. So, mag-aaway kami. Pag alam ko na, hindi kayo titigil, ganyan. Alam na yan, tatakbo na kami ni Kuya. So, akit kami sa taas. Tapos ako, tatago lang ako. Si Kuya. Si Kuya pa to, ate. Yung meron tayong, cabinet na the zipper. Nagtago siya sa loob ng cabinet na the zipper. Tapos dahan-dahan niyang inaakit na ganun yung Naabutan ni Mami, napalo yung kami. Yun talaga yung favorite memory ko na hindi ko na kung belt or hanger yun. Basta palo ni Mami. Ang favorite kong memory ng palo ni Mami, sa'yo, nasampal ka. No, yun, Wiesel. Kasi ganito, away tayo, tapos puro, Mami, puro ganon. Tapos sabi niya, ano ba yan? Isa pang beses mag-Mami kayo, huwag niyo ko tawaging Mami, So, gumanon si Mami, tapos sabi mo, sige, Norma. Sabi mo ganon. Nasampal ka. Ng fly swatter. Kadiri naman. Oo, nasampal ka ng fly swatter. Sabi niya Sabi mo, wag ka tawaging Mami. Para sabi ko, may point naman siya. Oh. How would you rate ang mga kurot ni Mami? Ako kasi talaga dati. Madalas ako makurot ni Mami, lalo na sa simbahan. Yung talagang, yung tumigil, Lagi ako nakukurot sa simbahan. So, naranasan mo yun, sis? Minsan lang, most likely nadamay ako sa'yo. Ikaw kasi talaga yung, ikaw yung pasaway. Ako behave ako sa church, ayoko nang pansinin kayo, Kasi mapapalo ako or makukurot ako ni Mami. At saka, medyo nung pinanganak na kayo or parang nagkaisip na kayo, may crush na ako. Yun na yung purpose ko sa church. Ayoko mapahiya na kinukurot ako. Tapos makikita nung crush ko na kinukurot ako ng nanay ko, di ba? Tapos madalas din, syempre, nag-aaway din sa church, nagsisikuhan with kuya, ganyan. So, lagi na lang talaga. Okay, so palo ang pinakakinatatakutan natin ng childhood. How about nung mga high school part? High school ka, high school ako. Kasi di naman tayo magka-age. Mm-hmm. So, high school ka, high school ako, ano yung kinatatakutan natin? 1, 2, 3. Mapalayas. Ay. Binigyan kasi ako ng curfew ni Mom. Tapos ang curfew niya, 6 o'clock. Wow. Yung tapos nung klase, 5:30. Tapos kailangan ko magmadali. Tapos sa Santa Rosa pa yon. Kailangan 30 minutes uuwi ako ng 6 o'clock. Kapag 6 o'clock na tinitext na ako, asa ka na, hindi ka pa umuwi. Di ba syempre parang high school, yun yung kaanuhan na magkakabarkada ka na, ganon. Tapos lagi na lang ako napapagalitan. Tapos pag uwi ko, laging nasa garbage bag na yun, damit ko. Ang luwag nga sa'yo ni Mami Oo, kasi nga, may tiwala Siguro nag-set kasi ako ng good example ng pagpapalaki na parang sabi niya, okay. Sabi niya, kaya, naman pala, they will turn out fine. So, I believe that you have to sabi thank ni me. Mami, try ko nga strict. Okay. Try ko so, akin pa na testing. Mas okay naman pala. Hindi, gano'n naman talaga, di ba, kadalasan sa mga panganay. Talagang dun strict yung mga parents. Kasi, syempre, first time nila. Kaya amin wala na masyadong pake. Yung parang, di mo makuhanapin, ma. Parang gano'n na yung feelings. Okay. Ako naman yung pagsasampay. Kasi dati, di ba, mano-mano naman yung paglalaba, hindi pa automatic yung mga washing machine. So, tapos dati, parang ang bigat-bigat ng pagsasampay natin kasi sa banyo. Paglalaba natin sa banyo. Tapos, parang pagkatapos i-washing machine, kailangan mo pang kamayin. Kaya nga, yung parang, pwede naman palang hindi. Nung lumaki na ako, na parang, pwede na, may washing machine nga Yun na yun Ayaw ni Mami. Natin doble-doblehin. Ang ganito yung setup namin ng washing machine. Washing machine dito sa labas ng banyo. Washing machine at dryer. Mm-hmm. Tapos, syempre, ingat na ingat si Mami sa washing machine. Talagang pinupunasan niya yan. Ganyan. So, pagkatapos si washing machine, unang banlaw, pangalawang banlaw, tapos yung banlaw na may downy, tapos lalabas sa dryer. Pagka-dryer,
isasampay ng hanger, tapos Oo. ganun. So, ang gusto ni Mami, magkakasama kaming maglalaba, hindi pwedeng siya lang. Mhm. Tapos, Or 'pag siya lang, nakakaawa naman na siya lang, 'di ba? Eh, ang kasi gusto damit din ng niya, lahat. proseso talaga. Ang gusto niya pa, magstay dun sa system na yon. Yung ang daming Mm. banlaw. Yung parang, ang hirap-hirap maglaba, bakit ganito? Yung parang, gano'n ba talaga maglaba? Tapos nung tumanda, okay, mabango naman kasi ang bango ng mga laban ni mami. Pagtanda ko, kahit naman pala isang banlaw lang, okay naman, gano'n din naman yung amoy. At saka yung pagtiwalaan mo lang yung washing machine. Oo. Gano'n. Hindi Parang, ngayon, ang pare-pareho lang. natutunan ko na parang kasi 'di ba yung washing machine, may diretso na siya adlaw, Oo, ngayon. tapos diretso dryer na, sampay na Mm. lang. Yun yung naabutan ko dito sa Singapore. Kaya parang sabi ko, okay, madali lang palang ganon. Tapos, nung ako na lang mag-isa, ayun, ganun. Tapos yung dryer, diretso tuyo na. Talagang i-hanger mo na lang sa loob ng cabinet mo. 'Di ba? Ngayon naman, ang nakakatamad ay magtiklop. Kasi Kaya tuyo na siya. hanger dapat, Tiniklop. sis. Pero ako ngayon, kahit na automatic na lahat here, tinatamad akong mag-wait. So, nagpapalaundry ako sa labas. So, yun yung ginagawa ko. Kasi Ah, nakatiklop na siya. Ngayon, tinatamad naman akong ilagay siya sa cabinet. So, naka-plastic lang ang aking mga damit as of the moment. hindi mo pala Yes. kailangan ng Galing, cabinet. galing siyang laundry. So, ganun ang aking situation right now. So, yun. Basta dati talaga parang, maglalaban na naman sa family. Hira. Tapos lagi pang parang ang encouragement ni Mami, activity nga natin yun as a family Ganun. Mm-mm. Pero tas dati So, parang siguro, super nagtry meticuloso niya ako, lang kasi talaga. magrebelde sa paglalaba. Doon yung unang pagre-rebelde ko sa paglalaba. Yung ayokong, sabi ko, wag nyo na lang isabay yung damit ko, ako na lang maglalaba. Tapos, sabi mami, sige, gusto mo yan. Tapos, sumama ka. Sabi mo, ate, ako din babayaran kita, sabi mo. Ayoko na kasi maglaba. Sabi mo, ako din, ate, ako din. Tapos, syempre, si mami, nag-iisip na siya ng paraan para magbalik loob tayo sa paglalaba sa family. Alam mo, ginawa, bawal gamitin yung sabong binili niya. So, yung binabayad mo, ginagamit natin pambili ng Ariel. Kasi yun lang yung sabon natin di ba? Parang, ayun, ewan ko, hindi ko na alam paano na Hindi ko nga alam paano na kayo naglalaba ngayon ano na lang, sa labas. Automatic. Pero nung mga latter part naman, kasi nung may mga work na, nung wala pang automatic machine, na washing machine, ano naman, sila naman na naglalaba. Kasi naman, hello, parang lugi naman talaga as a woman, at saka as a tiny girl before. Lugi talaga tayo kasi yung pinalaba natin, yung pants nila at maong nilang sobrang bibigat. Yun yung ayoko niyan. Pag maong na. Alam mo yung Yung asakit sobrang ng bigat ng katawan mo pagkatapos kasi para ka nag-full tapos body ang sikip-sikip workout. naman sa banyo, girl, as if naman makakaupo ka doon sa kailangan squat ka. Tapos Di pag ba? nakaupo ka sa inidoro, pag may iihi, aalis ka muna sa CR. Tapos ang hina pa ng tubig natin dati, sis. Oo, sis. Magpupuno muna siya. O, wala mo nang gagamit. Pupuno pa siya. Anyway, nakakatawa True. lang. Pero, kung pagbabalikan mo, nakakatawa nga siyang family activity before. Na, ganun. Oo. Yung parang, walang aalis ng Sabado or Linggo. Maglalaba tayo. Ganyan. Oo. Sa family activity. Pero, ayun nga. Thank God for the, technology. At hindi na po natin Yes. pagdadaanan ulit yun. Wait lang sis, isa pa sa mga Sorry. pinagdaanan natin as a family, I'm so sorry, is the baha. You know, Ilang taon ka baha. nung nagkamalay ka na sa baha? Alam ko nagbabaha, parang bata pa ako, I know, na nagbabaha, pero wala akong ambag. Alam mo yung pag bumabaha before, umakyat ka rin sa taas. So, andun lang Natatandaan ako. ko nga naka-night gown ka pa. Tapos ako, nakasilip lang ako dun sa hagdanan. Oo. Oh my God, Ganun lang. natatandaan mo yun. Biglang nagka-flashback ako ng memory. Yes. Lagi lang ako nandun sa hagdan na parang, may gusto ba kayo paabot? Kasi parang alam mo yung feeling na wala kang pakinabang. Tapos ako yung, ano gusto nyo? Ganyan. Tapos, ewan ko, pero medyo may saya pa nga ako nung bata ako eh. Kasi natutuwa ako na, alam mo yun, kakain tayo dun sa hagdan, dun nagluluto si mommy, sabay-sabay tayo kakain. Ganon. Ewan ko, pero masayang part pa siya nung hindi pa kasi ako pinagbubuhat. So yun, yung parang umaga na messy, pero ano tayo, magmamaling tayo. Parang ang saya niya na nasa sala lahat. Parang maliit yung bahay kasi nga naka-compress tayo lahat. So yun, Oo. magluluto tayo doon.
breakfast, pagla-lunch, sabay-sabay tayo matutulog. Nandun lang tayo sa sala matutulog, hindi tayo sa kwarto. So, yun yung kinamulatan ko nung baha. Ikaw ba? Ako, yung pinaka first experience sa baha ni Mami, may ano na ako nun, aware na ako. 7 years old Mhm. ako noon, bagong panganak sa'yo, sis. Parang si Sakit? Mami, oo, bagong panganak sa'yo. Tapos, doon ako nagka-trauma sa isda. Kasi, so malalak na kami, agad yung kwento niya. Nakalak yung pinto, madaling araw. Parang, di ba, kapag nakasara yung door, mahirap na siyang buksan. Dahil mamamaga Oo. yung door na wood. Mm. Tapos, hindi mabuksan ni Mami. Tapos, hanggang bewang na. Hanggang bewang na Sa yung loob ng tubig sa loob bahay? ng, oo, oo. Tapos, So, nakaano hindi nyo kami, tinry buksan nung mga tuhod pa lang? hindi. Tapos, ang ginawa, si Kuya Buddy, hindi ko alam kung andyan pa siya, si Kuya Buddy, tumulong, no? Parang ang pagkakwento pa ni Mami, alam mo yun, yung sinipa niya yung pintong gano'n. Tapos, ayun, tapos, ang ginawa ni Kuya Buddy, binuhat niya ako. Saan naman si Kuya Buddy? Kaya niya ba kaya akong buhatin ngayon? But anyway, so si Kuya Buddy, binuhat ako, tapos, dinala ako sa kanto, parang ganon. Iniwan ka Tapos, na doon? pag sa kanto, pag lapag niya sa akin ganon, naapakan ko yung isda, gumaganon-ganon pa yung isda, tapos umiyak ako. Umiyak ako kasi sabi, hala, pinatuloy mo yung isda, ganon-ganon yung mga bata doon sa kanto. Tapos mag-isa lang ako doon habang hinihintay si Mami. So, si Kuya Mhm. Buddy, bumalik siya, binuhat niya yata si Kuya, tapos si Mami, ikaw ang bitbit, tapos naglalakad silang ganon sa bahay. Yun yung nakita ko. Tapos napunta kami sa My Block gosh! 27. Doon kami, Saan kanto yan, sis? Saan kanto ka hindi ko, nakapatay ng isda? hindi ko sure kung kanto ng Block 24. Kaso parang ang baba Ah. naman nun para sa hanggang bewang. Kasi natatandaan ko hanggang So, bewang, nakita ko si Mami naglalakad eh. Hanggang bewang eh. Tapos as in, umaano ikaw, eh. submerged ka sa sa water. Buhat-buhat ako ni Kuya Buddy. Nakatakot naman. Oo. Nung binaba niya ako, syempre wala na dun sa bahang mataas. Hmm. At may mga bata sa labas. First time kasi Oo. yun. Oo, first time siya. But, it was fun pa that time. Pero syempre, nung lumaki na nagbubuhat na ng gamit, tas every time, napaparanoid si Mami pag umuulan ng malakas kasi traumatized na nga ang Mm. Mami. Totoo naman. Mm. I understand kung bakit. Na, ngayon nga, actually, mayroong super typhoon here. Message siya ng message naman, taas na kayo ng gamit. Ganyan. Oo At nga. lagi kami, hindi yan babaha, hindi yan babaha. Amen daw. Amen. Hindi naman yan babaha, ma. So, sa Oo. kasagsagan ng malakas na ulan, natutulog lang kami, ganyan. So, yun. Mm. That's how I pray. I pray and then I sleep. Uy, pinag-pray mo na ba ako, sis? Yes, sis. Okay, Na-pray na sige. kita. May And my niwala na. prayers are very, naman, working. Okay, so anyway, college time. What was your fear? Ano yung kinatatakutan mo ng college? College? Ikaw muna, sis. Ano ba? I was, parang Maiwan I was a siguro free ng girl. boyfriend. May boyfriend ako nun eh. Or, kasi hindi ako natatakot bumagsak. Feeling ko hindi naman ako babagsak. Diba? Ako rin. Ako never ko naging problem yung part na yon sa Mhm. More on sa social skills ako kasi hindi well-versed. So, ang ko ay parang, ayun, di ba, yung ex-boyfriend ko that time. Nagpunta siya sa States. Mhm. So, yun yung college. Pero na-sustain namin yung relationship hanggang matapos yung college, nakakuha akong board exam. Pero doon na naghiwalay after board exam. After board exam ba yun? Hindi naman agad after, parang 6 years eh. So, start ng college, di ba 4 years yung college, parang 2 years pa. So, maybe a year after board Okay. exam, doon kami naghiwalay na. So, at least hindi ka stressed all throughout your college hanggang sa makapag-board exam ka, alam mo yun? Hindi naman. Wala naman, di ko maalala kung ano ko natatakutan ko nung college. Hindi naman ako takot ma-heartbroken. Ayun, Ano medyo ba? takot ako ma-heartbroken. Kasi hindi naman ako nasa long-term relationship noon. Siguro kinatatakutan ko na lang is mawala ng money that time. Kasi Talaga? parang retire na ata si daddy noon.
Parang gano'n. Tapos college pa ako no'n, though hindi never naman napa-feel sa'kin na walang pera actually. Kasi nga Oo. naka-ano pa nga ako, parang condo pa nga ako no'ng mga last year na 'yun, eh. Kondo ba yun? Pero ayun yung fear na ayun siyempre baka kasi mawalan na tayo ng pera on that time kasi parang pa-retire na ata si daddy. Pero yun, never naman akong pinag-worry nila mommy in fairness. So, basically wala akong masyadong fear at alam mo ba dati ang nararanasan ko sa Maynila ay baha. As in, do'n ako nakakasugod. Dito sa atin, never ako sumugod sa baha, as in. Never ako nakalusong sa baha. Pero doon sa Maynila, ay naku girl, para lang makauwi ako, katakot-takot na standing ovation ang tagal kong nakatayo sa terminal ng bus. Tapos, habang nakalusong yung paa mo sa baha. Gano'n siya kalala, girl. Tapos, pag-uwi ko ng bahay, siguro mga 2:00 ng umaga, syempre di naman gano'n katagal yung battery ng cellphone. Sabi ni mami, "Ba't ngayon ka lang umuwi?" Parang gano'n. Akala niya pumarty siguro. Sabi ko, "Ma, baha kaya sa Maynila?" Dito nga walang ulan, eh. Hindi siya naniniwala talaga sa'kin nung isang araw na yun na sobrang hirap ng pinagdaanan ko, sobrang traffic, lumusong ako sa kadiring baha. Tapos pumila ako napakatagal sa terminal. Pag-uwi ko ng bahay, di siya naniniwala na lumusong Hindi ako sa baha makita at baha yung nung bakat time na ng yun. baha sa damit mo? Siyempre ate medyo ano na, ay hindi kasi naka-pants ako. Medyo sa sobrang tagal nga sa bus, alam mo yun, medyo natuyo na siya. Tapos pag-uwi ko dito sabi nung, "Di nga umuulan dito, eh." Pero kasi dun parang sa Maynila parang normal siyang bumabaha, gano'n. Tapos kinabukasan Oo. papasok na naman. So, ayun yung mga nakakatakot na mga scenarios for me when I was in college as a Manila girl. As and now, ano nang kinatatakutan mo now? Ang kinatatakot ako now is mawalan ng work si sis. Pero ang tagal ko nang walang work and parang I'm running on my savings. Parang gano'n na parang, oh my God, ang tagal na pala. Tapos, syempre, parang sabi ko, uy guys, need ko na ng help nyo. Alam mo yun? I really feel that I am afraid of uncertainty. Alam mo yun? So, alam mo yung, hindi ko alam kung anong direksyon ako pupunta. Kasi I'm a planner eh. Usually, napaplan ko na eh kung ano yung goal ko, anong gusto kong tatahakin. Para kasi ngayon eh, I am being asked to have faith and let my faith take me there. Parang ganun yung ano ngayon. Pero alam mo, yung book na Happy Pocket Full of Money, it has helped me a lot. Because doon kasi is, yung certain, parang conditionality is an illusion. Certainty parang, parang, basta ganun. Conditionality is an illusion. Ang hirap niya i-explain. Para kasi yung condition, like, kailangan ganito muna para maging ganito. Parang ganon. Kailangan may trabaho muna bago maging wealthy. Yung mga ganong conditions, yung parang feeling mo, parang ini-imprison ka ng conditionality na yun. Conditionality doesn't exist. Parang ganon. Tapos parang ini-explain pa rin dun sa book yung quantum physics and basta mga ganon, yung power of meditation and kung ang ginawa ko sa kanya, nilagay ko siya sa isang notebook tapos nagtatanong ako doon, okay, paano magiging wealthy yung mindset ko sa, let's say, for example, sa pagda-diet, ganyan. Pero doon di pa ako nagda-diet. Parang ganon. Kasi syempre, iisipin mo na awa ka sarili mo kung konti na kinakain mo or scarcity of food. Di ba parang ang negative nung mindset pag nagda-diet? Kaya hindi siya madaling i-sustain eh. So, ganon. So, dapat, paano mo i-reframe sa utak mo yon that it's good for you, yung ginagawa mong style ng pagkain or pag-intermittent fasting. Parang ganon. Pwede mo siyang i-reframe sa mind mo in a way that it's positive and sustainable. I would really be sad, iyak ako and all, ganyan. But it's inevitable. So, as part siya ng uncertainty na part, ganon. Mm-hmm. So, for me talaga So, yung yeah. uncertainty. Pero, I'm trying na i-reframe yung mind ko para instead of fear is mag-look forward ako sa future, di ba? And live in the present, ganon. Okay, do you wanna add more nakakatakot na mga bagay? Are you afraid of love? Not really. I can fall in love. Kasi parang ngayon, Or baka hindi sa love, are you afraid of being heartbroken hindi and na. get married Parang again to the wrong person? nung naranasan ko yung uncertainty sa ibang aspects ng buhay, parang sabi ko, tangina, sisiw yung love life. Yung mag-iyak ka sa boyfriend na ganyan, alam mo, makaka-recover ka eh. Alam mo yung gano'n, parang 2 weeks lang to. Habang nag-iiyak ako gano'n. Alam mo yung gano'n? Tapos nung naging okay na ako, parang parang ngayon tinatry kong
ano talaga, yung makapag-focus ako sa na medyo I feel na hindi naman out of control yung life. Ganon. So, big, Okay. So yun guys, that's it. Yun ang aming mga nakakatakot na mga memories at mga bagay-bagay sa aming buhay. yes, thank you so much for listening or watching. Please follow us on YouTube, Brightly Abby. Lagi kami nag-upload sa Daily Brightly. Yes. And then follow me on my TikTok, Instagram, and Facebook, brightly.abby. And follow our Facebook page, Big Girls. Yes. Nandun na aming mga daily vlogs. And of course, din namin ito i-upload. So that's it, guys. Bye. Thank you so much. Mwah. Bye, Biggies. Riley and Big Red, two sisters vlogging their hearts out.